Magandang araw sa inyo. Makaibigan naming mambabasa. Ihanda ang inyong mga sarili sa paglubok sa isang kwentong puno ng kaba, damdamin at mga di inasahang sorpresa. Simulan na natin ang isang paglalakbay na hinding-hindi ninyo malilimutan. Sa isang maliit na bayan sa lalawigan ng Pampanga, mayroong isang kainan ng mami na naging isang alamat. Matatagpuan ang kainan sa tabi ng pangunahing kalsada, malapit sa terminal ng bus, kaya naman araw-araw ay hindi ito nawawalan mga parokyano. Simple lang ang karatulang nakasabit, nakasulat lamang ang ngaletrang, Mami Bola-Bola ni Mang Berto, purong sariwang baka. Ngunit huwag ninyo itong maliitin, dahil ang pila nga customer ay napakahaba at umaabot pa hanggang sa bangketa. Marami ang handang mahintay ng matagal para lamang sa isang mainit na mangkok ng mami mula sa kainang ito. Laging bukang bibig, nga, tao na ang lasa ng bola-bola ni Mang Berto ay walang katulad. Ang linamnam nito ay nanunuot sa dila, ang sabaw ay mabango at malasado, at ang nga bola-bola ay kengkoy ngunit malambot. Sa madaling salita, nakakaadik ito mula sa mga estudyante, driver nga jeep at tricycle, nga empleyado sa opisina, hanggang sa mga opisyal nga biyano sa lugar, lahat ay nakatikim na at nahulog ang loop dito. Mayroon pa nga suki na dumadayo pa mula sa ibang probinsya, linggo-linggo, para lamang kumain dito. Ngunit sa likod ng lahat ng papuri at kasikatan, mayroong isang bagay na nakatago, isang bagay na hindi kailanman sumagi sa isipan ng customer. Isang lihim na yayanik sa buong bayan. Sa simula, ang lahat ay tila normal. Si Mang Berto ay kilala bilang isang taong palakaibigan, mabait at masipag. Sinimulan niya ang kanyang maliit na negosyo mula sa isang kariton hanggang sa wakas ay nakapagbukas siya ng isang permanenteng pwesto. Marami ang humanga sa kwento ng kanyang tagumpay. Dahil sa pagtitinda lamang ng Mami Bola-Bola, napatapos niya sa kolehiyo ang kanyang maanak, ngunit dahan-dahang kumalat ang tsismis. Isang residente na sandaling nagtrabaho sa kusina ng kainan ang nakwento, lagi akong nagtataka tuwing inutusan akong bumili ng baka sa palengke, palaging sinasabi ni Mang Berto na hindi na kailangan. Mayroon daw siyang suking nagde-deliver sa kanya tuwing gabi. Noong una, ang nga salitang iyon ay itinuring lamang na hangin. Sino nga ba naman ang magdududa sa pinakasikat na mami sa bayan? Pero habang tumatagal, ilang maliliit na bagay ang nagsimulang magdulot nga katanungan. Halimbawa, ang presyo ng mami na ibinebenta ni Mang Berto ay mas mura kumpara sa ibang kainan, kahit na napakasarap ang kalidad at lasa nito. At walang sinuman ang nakaalam kung saan talaga nanggagaling ang karneng ginagamit sa bola-bola. Kapag tinatanong, ngingiti lang si Mang Berto at sasabihing, purong sariwang baka, sigurado yan. Suki ko na yan sa loop ang maraming dekada. Lalong lumalim ang pagdududa ng isang estudyanteng food technology na madalas kumain sa restauran ang nagsimulang maging mausisa. Ang pangalan niya ay Jose. Sinimulan niyang obserbahan ng masinsinan ang tekstura ng nga bola-bola. Sa kanyang palagay, mayroong kakaiba. Ang nga hiblaing karne ay hindi katulad ng sa baka. Noong una, nakalinlangan siya, natatakot na baka guni-guni niya lang ito. Ngunit matapos subukan ng maraming beses, hindi na niya mapigilan ang pagdududa. Nang gabing iyon, pagkawi mula sa kainan, ikinuwento ni Jose sa kanyang nga kasama sa dormitoryo. Marco, sa tingin ko, hindi purong baka ang bola-bolang iyon, sabi niya. Sabay turo sa mangkok mami na inuwi niya. Tumawa ang kaibigan niya. Nak-overthink ka lang. Gusto yan ang lahat. Wala namang problema. Pero tingnan mo ito. Giit ni Jose. Sabay turo sa piraso. Ang bola-bola na hinati niya sa gitna. Kakaiba ang tekstura. Kailangan kong patunayan ito. Ang salitang iyon ang naging simula ang isang paglalakbay na magbubunyak sa isang malaking lihim, isang lihim na hindi lamang ikagugulat ni Jose, kundi pati na rin ang buong bayan. Kinabukasan, lalong tumindi ang hinala ni Jose. Hindi niya maalis sa isip ang maming kinain niya kahapon. Bilang isang estudyanteng food technology, sanay siyang suriin ang tekstura, amoy, at nga sangkap ng pagkain. At mayroong isang bagay na hindi tugma tungkol sa bola-bola ni Mang Berto. Kung totoong baka ito, bakit hindi pareho ang hibla nito sa mga sample ng baka na pinag-aralan ko sa laboratorio? Bulong ni Jose sa sarili.
Sa universidad, sinimulan niyang ikwento ito sa kanyang propesor. Si Profesora Reyes, isang respetadong eksperto sa pagkain. Ma'am, nahihinala po ako na ang bola-bola sa sikat na kainan sa bayan natin ay hindi gawa sa baka. Iba po ang tekstura at ang lasa ay masyadong malinamnam na halos hindi na normal, sabi ni Jose. Kumunot ang nuni Profesora Reyes. Diyos, mag-ingat ka sa maging sinasabi mo tungkol sa isang sikat na pagkain. Ang nga akusasyon na walang ebidensya ay maaring maging mapanganib. Pero kung gusto mo talagang malaman, magsagawa kang paksasaliksik. Kumuha ka ang sample at dalhin mo sa laboratorio para masuri. Iyon ang pinakaligtas at tamang paraan. Ang payong iyon ay tumatak sa isipan ni Jose. Agad siyang nakplano. Nang gabing iyon, bumalik siya sa mamihan ni Mang Berto, ngunit sa pagkakataong ito, mayroon siyang ibang layunin. Umorder siya ang isang mangkok at palihim na inilagay ang 2 o 3 piraso ang bola-bola sa isang maliit na lalagyan na dala niya. Habang nandun, napansin niya ang maliit na kusina sa likod ng kainan, walang anumang kahina-hinalang aktibidad. Mayroon lamang ilang empleyado na abala sa paghahain. Ngunit napansin ni Jose ang isang bagay na kakaiba, isang maliit na pinto na patungo sa isang bodega na laging sarado at nakakandado pa. Karaniwan, ang kainan ng mami ay walang ganoong klaseng bodega. Pagkabalik niya dala ang sample. Nagsagawa si Jose ng isang simpleng pagsusuri sa laboratoryong universidad. Sinubukan niyang ikumpara ang damiing protina at tekstura ng mahibla nito sa tunay na karne ng baka. Ang paunang resulta ay ikinagulat niya. Hindi ito purong baka, bulong niya sa pagkabigla. Mayroon itong halo. Pero halong ano? Nagsimula siyang magsulat ng mga tala, sinusubukang hulaan. Hindi ito manok, hindi rin ito kambing dahil sa amoy. Lalo namang hindi isda. Malamang na ito ay isang mas murang uri ng karne, o kahit isang uri ng karne na hindi karaniwang ginagawang bula-bula. Lalong tumibay ang kanyang hinala nang bumalik siya kinabukasan para kumain ulit. Sa pagkakataong ito, sinadya niyang isama ang 2 niyang kaibigan, sina Marco at Anna, para patikimin sila. Ano sa tingin niyo ang lasa? Tanong ni Jose matapos nilang kumain ng ilang piraso. Sumagot si Marco, masarap naman, pero kung isipin, masyado siyang kengkoy, hindi tulad ng karaniwang bola-bolang baka. Dagdag ni Anna, pakiramdam ko rin may kakaibang lasa na naiwan sa dila, parang hindi tunay na baka. Tumango si Jose, mas kumpiyansa na ngayon. Tama, siguradong may itinatagong lihim si Mang Berto. Nang gabing iyon, buo na ang desisyon ni Jose. Alamin niya kung ano talaga ang nasa likod ng pinto ng lihim na bodega sa kainan. Ang mami na iyon isang matapang na hakbang na hindi niya namamalayan na hahantong sa pagbubunyak ng isang malaking iskandalo sa maliit na bayang ito. Hindi makatulog si Jose nang gabing iyon. Paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan ang tanong. Ano ba talaga ang itinatago ni Mang Berto sa likod ng pinto ng bodegang iyon? Kinabukasan, sinadya niyang pumunta sa kainan ng mas gabi kaysa karaniwan. Malapit nang maksara ang kainan at ilan na lang ang mga customer. Ang usok mula sa sabo ay nananatiling mabango sa hangin, amoy nga pampalasa. Sa labas, lahat ay mukhang normal. Ngunit alam ni Jose na mayroong mali. Umupo siya sa isang sulok na kukunwaring abala sa kanyang cellphone, ngunit ang kanyang mamata ay palihim na nakmamasit. Habang nililikpit nga empleyado ang nga mesa, nakita niya si Mang Berto na naglalakad papunta sa maliit na bodega sa likod. Tama nga ang hinala ko, isip ni Jose. Kinuha ni Mang Berto ang isang susi mula sa kanyang bulsa, binuksan ang pinto at pumasok. Pakalipas ang ilang minuto, lumabas siya na may dalang malaking puting sako. Kinalakat ang sako papasok sa kusina at muling isinara nang mahigpit ang pinto ng bodega. Bumilis ang tibok ng puso ni Jose. Ano ang nasa loob ng sakong iyon? Matapos umalis ang lahat ng customer, nanatili pa rin si Jose na nakaupo malapit sa kainan, nakukunwaring nahihintay ang tricycle. Nakita niya ang empleyado na isa-isang umuwi hanggang sa si Mang Berto na lang ang natira sa loob. Mula sa likod ng malabong salamin, naaninak ni Jose ang anino ni Mang Berto na abala sa kusina, na parang may ginigiling. Nang tumunok ang 11:00 ng gabi, tuluyan nang tumahimik ang kainan.
Pinatay na ang ilaw sa harapan. Tanging liwanag na lamang mula sa kusina ang natira. Nakpasya si Jose na kumilos. Dahan-dahan siyang lumakat papunta sa likod ng kainan. Naghahanap ng siwang kung saan siya makakasilip. Mula sa isang maliit na bintana na bahagyang nakaawang, nakita niya ang nangyayari sa loob ng kusina. Sa isang malaking mesa, bukas ang puting sako. Mayroong matipak ng mamutlang karne na tinatatat. Nanlaki ang nga mata ni Jose. Ang hugis nito ay hindi tulad ng karneng baka na nakikita niya sa palengke. Mas maputla ang kulay nito, mas magaspang ang ngahibla, at ang amoy na nakmumula sa kusina ay kakaiba matapang at nakakasuya sa ilong, hindi amoy ng sariwang baka. Imposibleng baka ito, bulong ni Jose na may pag-alala sa mukha. Biglang bumukas muli ang pinto ng bodega sa loob ng kusina. Mula roon, lumabas si Mang Berto na may dalang malaking timbangan. Inilagay niya ang piraso ng karne sa timbangan, may isinulat sa isang kwaderno, at bumalik sa paggiling ng karne. Umugong ang tunog ng gilingan, dinudurok ang karne upang maging isang pinong sangkap. Agad na yumuko si Jose. Natatakot na mahuli. Naramdaman niya ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang sentido. Lahat ay tumuturo sa isang direction. Hindi purong baka ang ginagamit sa bola-bola. Ngunit hindi pa rin niya matukoy kung anong uring karne ito. Alam niyang kung gusto niyang ibunyak ang lihim na ito, kailangan niyang alamin pa ang mas malalim. Kailangan niyang makita kung ano ang nasa loob ng bodegang iyon gamit ang sarili niyang nga mata. Sa susunod na gabi, bulong ni Jose sa sarili na may determinasyon, kailangan kong makapasok sa bodegang iyon. Kinagabihan, madilim ang kalangitan at nagsisimulan ng tumahimik ang mga kalsada sa maliit na bayang iyon. Inihanda na ni Jose ang lahat mula pa nung hapon. Dala niya ang isang maliit na flashlight, isang kwaderno, at ang kanyang cellphone na puno ang baterya. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya sisilip, kundi papasukin talaga niya ang bodega ng mamihan ni Mang Berto. Naksara ang kainan malapit sa hating gabi, gaya ang dati. Patay na ang nga ilaw sa harapan, at tanging isang malabong liwanag na lamang mula sa kusina sa likod ang natitira. Naghintay si Jose, nang may kabas sa kabilang kalsada, nakmamasid sa mga galaw. Nang makailis na ang lahat ng pleyado, nakita niyang isinara ni Mang Berto ang pangunahing pinto at bumalik sa kusina mag-isa. Pakalipas ang ilang minuto, umugong na naman ang tunog ng gilingan. Ang ugong nito ay kasabay ang tunog ng metal na pinupukpok. Ito na ang pagkakataon ni Jose. Maingat siyang tumawid sa kalsada at pumasok sa isang makitit na eskinita sa gilid ng kainan. Dun, mayroong isang maliit na pinto na patungo sa likod bahay na hindi nakakandado. Sa mahinang nga hakbang, narating niya ang likod ng bodega. Nasa harapan na niya ito isang kulay abong pinto na bakal na mukhang matibay na may nakasabit na kandado. Luminok si Jose. Inaasahan na niya na may kandado, kaya naman nahanda siya ang isang manipis na alambre no hapon. Nanginginig ang kanyang daliri habang sinusubukang buksan ang kandado. Lumipas ang ilang nakakakabang minuto. Ang ingay-ngilingan mula sa kusina ay nakatulong upang takpan ang tunog ng pakaskas ng alambre. Hanggang sa wakas, klik! Bumukas ang kandado. Pinigil ni Jose ang kanyang hininga, mabilis na binuksan ang pinto, at pumasok sa loob. Pagpasok pa lang, isang matapang na amoy ang sumalubong sa kanyang ilong. Ang hangin sa loob ng bodega ay malamig, mamasa-masa, at amoy lansa na parang pinahalong dugo at matagal ng nakaimbak na karne. Itinutok ang kanyang maliit na flashlight ang ilaw sa maistante na puno mga puting sako. Mayroon ding ilang freezer sa isang sulok. Maingat na binuksan ni Jose ang isang sako. Nanlaki ang kanyang nga mata. Sa loob nito, puno mga piraso ng karneng maputla at kulay kapel, hindi matingkat na pula tulad ng baka. Magaspang ang tekstura, makapal ang gahibla, at ang amoy nito ay lubos na kakaiba. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at kinuhanan ito ang litrato bilang ebidensya. Binuksan niya ang isa pang sako, pareho lang ang laman. Pagkatapos, nilakasan niya ang kanyang loop at binuksan ang isa sa mga freezer. Nang itaas niya ang takip, isang napakalamig na hangin na may
kasamang amoy lansa ang sumingaw. Salup, memga nakasalansan na mas malalaking tipa engkana, hiniwa-hiwa at binalot sa malinaw na plastik na walang tatak. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Jose. Hindi ito baka, sigurado, bulong niya. Ngunit bago paman niya may sara ang freezer, bigla siyang nakarinig nga mayabak na papalapit. Bumukas ang pinto eng kusina at pumasok ang liwanag sa bodega. Ang malalim na boses ni Mang Berto ay umalingongaw mula sa labas. Sinong nandiyan? Nagulat si Jose at muntik na mabitawan ang kanyang flashlight. Mabilis niyang pinatay ito at pinigil ang kanyang hininga sa dilim. Palapit ng palapit ang ngayabak ni Mang Berto. Nagsimulang umingit ang pinto eng bodega habang binubuksan. Dahan-dahang bumukas ang pinto eng bodega. Ang tunog eng nga bisagra na kumakaskas ay malinaw na malinaw sa pandinig ni Jose na nakpatayo eng kanyang nga balahibo sa dilim. Sinubukan niyang pigilin ang kanyang hininga at gawing maliit ang kanyang sarili hanggat maari sa likod nga sako ng karne. Ang liwanag mula sa kusina ay tumama sa loop na nagpapakita ang ilang bahagi ang silid. Pumasok ang mabibigat na yabak. Walang duda, iyon ang tunok ng sapatos ni Mang Berto. Sino ang nakbukas ang pinto ng bodega sa ganitong oras? Bulong niya sa mababa ngunit galit na tono. Mahigpit na hinawakan ni Jose ang kanyang cellphone. Nasa screen pa rin nito ang litrato ng sako at karneng kinuhanan niya ilang sandali palang ang nakararaan. Nanlalamig ang kanyang nga kamay sa pawis at ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol sa dibdib. Kapag nahuli siya ngayon, tapos na ang lahat. Palapit ng palapit si Mang Berto, isa-isang tinitingnan ang sako. Umingit ang plastik ng kalabitin niya ang isang sako. Pumikit ng mariin si Jose. Umasang hindi siya mapapansin. Ngunit sa kasamaang palat, isang daga ang biglang tumakbo mula sa gilid ng sako dahilan upang gumalaw ng bahagya ang sakong pinagtataguan ni Jose. Sino yan? Tumaas ang boses ni Mang Berto. Mabilis siyang lumingon sa direksyon eng gumalaw na sako. Dahil sa taranta, hindi na nakapag-isip si Jose. Mabilis siyang tumalon mula sa kanyang pinagtataguan at tumakbo patungo sa pinto ng bodega. Nagulat si Mang Berto ngunit agad ding humabol. Tigil! Sino ka? Sigaw niya. Nakagulo ang sitwasyon. Matagumpay na nakalabas si Jose ang bodega, ngunit kumalabok ng malakas ang bakal na pinto ng mabangga niya ito. Tumakbo siya ng mabilis hanggat kaya niya. Tinatahak ang likod bahay patungo sa makitit na eskinita. Mabibigat ang hakbang ni Mang Berto na humahabol sa kanya. Humihingal sa galit. Buti na lang at mas mabilis. Kumilos si Jose. Tumalon siya sa isang mababang bakod na kawayan. Tumakbo sa mga pasikot-sikot na madilim na eskinita hanggang sa makarating sa pangunahing kalsada. Mula sa likuran, rinig pa rin niya ang galit na sigaw ni Mang Berto. Tigil, magnanakaw. Hindi na lumingon si Jose. Napatuloy siya sa pagtakbo hanggang sa marating niya ang mataong kalsada kung saan may mga tricycle na nag-abang pasahero. Mabilis siyang pumara at sumakay. Habang nasa loop ing tricycle, habol pa rin niya ang kanyang hininga. Binuksan niya ang kanyang cellphone para tingnan ang litratong nakuha niya. Malinaw ang lahat nga misteryosong tipa ng karne sa mga sako at freezer. Nagawa ko, bulong niya ng may halong ginhawa. Ngunit alam niyang nagsisimula pa lang ang tunay na panganib. Siguradong alam na ni Mang Berto na may nakaalam ang kanyang sikreto at hindi magtatagal, hahanapin niya kung sino iyon. Sa kanyang dormitoryo, tulalang nakaupo si Jose habang nag-isip. Maputla pa rin ang kanyang mukha. Ngunit puno nga determinasyon ang kanyang nga mata. Hindi siya pwedeng huminto ngayon. Bukas na bukas din, dadalhin niya ang ebidensyang ito sa universidad at ipapakita kay Profesor Reyes. Kailangang lumabas ang katotohanan, kahit pa malagay sa panganib ang kanyang buhay. Kinabukasan, maagang pumasok si Jose sa universidad. Maitim ang ilalim nga kanyang nga mata dahil halos hindi siya natulog, sariwa pa sa kanyang alaala ang muntik ng pagkahuli sa kanya. Ngunit hawak niya ang isang bagay na mas mahalaga. Ang kanyang cellphone na puno na litrato eng dihim mula sa bodega eng mamihan ni Mang Berto. Pagdating ni Profesor Reyes sa kanyang opisina, agad siyang nilapitan ni Jose.
Ma'am, may nahanap na po ako, sabi niya sa seryosong tono, kahit halatang puyat at pagod. Tiningnan siya ni Profesor Reyes nang may pagtataka. Josie, mukhang hindi ka natulog. Ano ba talagang ginawa mo? Inilabas ni Josie ang kanyang cellphone, binuksan ang gallery, at ipinakita ang nga litrato ng karne sa mga sako at freezer. Nanlaki ang nga mata ni Profesor Reyes at kumunot ang kanyang nu. Siguradong hindi ito baka, mahinang sabi niya. Zoom in siya sa isang litrato. Masyadong magaspang ang nga hibla, maputla ang kulay, at ang taba ay hindi tulad nga sa baka. Saan mo nakuha ang nga ito? Sa nanginginig na boses. Ikinuwento ni Jose ang lahat mula sa pakpuslit niya sa bodega, ang nakita niyang proseso ing pagiling ing karne, hanggang sa muntikan na siyang mahuli ni Mang Berto. Napahawak sa dibdib si Profesor Reyes sa gulat at pag-aalala. Jose, alam mo bang napakadelikado ang ginawa mo? Pero kung totoo ang sinasabi mo, malaking iskandalo ito. Nag-usap sila ng masinsinan. Sinabi ni Profesor Reyes na upang makumpirma ang uri ng karne, kailangan nila ang aktual na sample para sa formal na pagsusuri sa laboratorio. Ang nga litrato ay paunang ebidensya lamang ngunit hindi sapat para ibunyag ang ganito kalaking kaso. Kailangan nating mag-ingat. Sikat ang kainang iyon. Kung kakalat ang sismis na walang matibay na siyentipikong ebidensya, maaring mapahamak ka at ang universidad, maring paalala ang propesora. Tumango si Jose. Alam niyang ang susunod na hakbang ay ang bumalik para kumuha ang totoong sample ng karne, hindi lang nga litrato. Mas delikado ito dahil siguradong nahihinala na si Mang Berto na may nakapasok sa kanyang bodega. Bago pa man sila makapaplano ng mayos, dumiting ang isang nakababahalang balita mula sa kaibigan ni Jose na si Marco. Maputla itong lumapit sa kanila. Jose, Profesor Reyes, kailangan niyong malaman ito. Kaninang umaga, may dalawang estrangherong nagtatanong sa paligid ng hinahanap ang isang estudyanteng kamukha ni Jose. Sabi nila, old friends daw sila, pero kahina-hinala ang kilos nila, baka mga tauhan sila ni Mang Berto. Nanigas ang mukha ni Jose. Nagsisimula na silang kumilos para hanapin ako. Tumingin ng seryoso si Profesor Reyes kay Jose. Hindi ka na pwedeng gumalaw ng mag-isa. Kung talagang malaki ang isyung ito, kailangan nating ipagbigay alam sa mga autoridad. Pero bago yon, kailangan natin ang hindi may kakailang ebidensya. Naguyom ni Jose ang kanyang nga kamao. Kung ganun, babalik ako ngayong gabi. Kailangan kong makuha ang sample na yon. Buang kanyang loob kahit alam niyang mas mataas ang panganib ngayon. Nang gabing iyon, tila mas nakakakilabot ang simoyng hangin sa bayan. Nakaupo si Jose sa kanyang kwarto, nakatitik sa orasan. Inihanda niya ang sterile sample container mula sa laboratorio ng universidad, plastic gloves, at ang maliit na flashlight. Kung mabibigo ako ngayong gabi, baka hindi na ako makabalik, bulong niya. Bandang 11:00 gabi, tahimik siyang lumabas ng dormitoryo. Wala nang masyadong dumadaan na sasakyan. Tinungo niya ang mamihan ni Mang Berto ng may kaba sa dibdib, gaya ang inasahan. Mas mahigpit na ang seguridad. Pagdating niya sa lugar, nakita niya ang isang lalaking nakaupo sa bangko sa harap ng kainan. Nakukunwaring naninigarilyo pero halatang nakbabantay. Hindi naglakas loob si Jose na dumaan sa harap. Pinili niya ang daan sa gilid, sa makitit na eskinita. Hinintay niya ang tiempong yumuko ang lalaki para maksindi ang sigarilyo bago mabilis na pumuslit patungo sa likod bahay. Mula sa bintana ng kusina, nakita niyang mag-isang nagtatrabaho si Mang Berto. Umugong na naman ang gilingan hudyat na may bagong batch ng karne na pinoproseso. Dahan-dahang lumapit si Jose sa bodega. Ang bakal na pinto ay mayroon ng bagong kandado, mas malaki kaysa dati. Pero handa siya, nagdala siyang mas makapal na alambre. Nanginginig ang kanyang nga kamay habang sinusubukang sungkitin ang kandado. Ang ingay gilingan lang ang tumatakip sa kanyang ginagawa. Matapos ang ilang minutong punong tensyon. Klik, bumukas ulit ang kandado. Mabilis siyang pumasok sa loob. Mas matapang ang amoy lansa ngayon. Hindi siya nakaksayang oras. Naksuot siyang gloves. Binuksan ang isang sako at kumuhang maliit na piraso ng karne. Inilagay ito sa sterile container. Kumuha rin siyang sample mula sa freezer. Papasara na sana niya ang lalagyan ng makarinig siya ngayabak sa labas higit sa isang tao. Nanigas si Jose.
Rinig niya ang boses ng lalaking bantay kanina na kausap si Mang Berto. Boss, parang may nakita akong anino sa likod kanina. Baka bumalik yung nanghimasok kagabi. Umugong ang galit na boses ni Mang Berto. Kapag bumalik yon ngayong gabi, sisiguraduhin kong hindi na siya makakalabas dito ng buhay. Nanlamig si Jose. Alam niyang kung hindi siya alis ngayon, makukulong siya sa loop. Titingnan ko ang pinto sa likod, sabi ng bantay. Nataranta si Jose. Pinatay niya ang flashlight at nahanap ng ibang malalabasan. Pero sementado ang nga pader at isa lang ang pintong papunta sa kinaroroonan nila. Nakulong na ba talaga ako? Isip niya. Nagsimulang yumanik ang pinto ng bodega. May sumusubok makbukas ng kandado. Dahil natanggal na ni Jose ang kandado kanina, bigla itong bumukas ng maluwag. Pumasok ang liwanag at nakita ang anino ng dalawang lalaki. Bakit bukas to? Takang tanong ng bantay. Pumasok si Mang Berto. Galit na inilibot ang tingin sa loop. Alam kong nandito ka, sigaw niya. Ang boses ay umaling-aungaw sa loop ng silit. Lumabas ka na diyan bago pa kita kalatkarin, pinigil ni Jose ang kanyang hininga. Ang katawan ay nakadikit sa pader. Alam niyang malapit na siyang matakpuan. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, napatingin ang kanyang mata sa isang maliit na butas ng ventilasyon sa itaas na sulok ng bodega. Sapat lang ang laki nito para makalusot ang kanyang payat na katawan. Ngunit halos 3 metro ang taas mula sa sahig. Nang walang pak-alinlangan, mabilis siyang tumakbo patungo sa mga kahoy na istante at umakyat. Gumalaw ang gasako at ang ilan ay nahulok ng may malakas na kalabok. Ayun siya, sigaw ni isang lalaki. Hindi ito pinansin ni Jose. Gamit ang natitirang lakas, tumalon siya at kumapit sa butas ng ventilasyon. Ang kanyang daliri ay kumapit sa kinakalawang na gilid na bakal. Pilit niyang hinila ang kanyang sarili payat. Sinubukan siyang abutin ni Mang Berto at ang kanyang ngatauhan, ngunit huli na sila. Kalahati ng katawan ni Jose ang nakalabas sa butas ng ventilasyon. Pagkatapos ay gumulong siya at bumaksa sa lupa sa labas ng bodega. Masakit ang kanyang katawan, ngunit agad siyang tumayo. Habulin niyo, sigaw ni Mang Berto mula sa loop. Tumakbo si Jose ng buong bilis sa dilim ng eskinita. Habol ang hininga at nanginginig ang binti, ngunit hindi siya pwedeng huminto. Sa likuran niya, naririnig niya ang mabibigat na yabak na humahabol. Palapit ng palapit ang tunog nga ito. Ngunit tila pumanik pa rin sa kanya ang swerte. Mula sa malayo, natanaw niya ang mas maliwanag na ilaw ng kalsada, isang senyales na malapit na siya sa pangunahing daan. Binilisan pa niya ang takbo. Tumalon sa isang bakot na kawayan. Hanggang sa wakas ay narating niya ang pangunahing kalsada kung saan may mga sasakyan pa ring dumadaan. Agad siyang pumaraing isang tricycle na nakataong dumaan. Kuya, bilisan niyo po, may umahabol sa akin. Nang walang tanong, mabilis na pinaharurot ng driver ang tricycle. Mula sa malit na salamin sa gilid, nakita ni Jose ang dalawang lalaki na huminto sa gilid ng kalsada. Hindi na kayang humabol pa. Si Mang Berto ay nakatayo sa likuran nila, nakatingin sa papalayo nilang tricycle na may mukhang puno ng galit. Hinikpitan ni Jose ang hawak sa sample container sa loop ng bulsa ng kanyang jacket. Muntik man siyang hindi makaligtas. Hawak na niya ngayon ang pinakamahalagang ebidensya. Isang hakbang na lang ang natitira tungo sa katotohanan. Kinabukasan, pumasok si Jose sa universidad na may mukhang pagod ngunit puno nga determinasyon. May mga pasa at galos ang kanyang katawan, ngunit ang pahawak sa sample container ay nagbigay sa kanyang lakas. Ito ang yaman na nakuha niya kapalit ang kanyang buhay. Nahihintay sa kanya si Profesora Reyes sa maliit na laboratorio ng kanilang departamento. Nang makita nito ang lalagyan, nakahinga ito ng maluwag. Nakuha mo talaga. Halos pabulong na tanong nito. Tumango si Jose. Opo ma'am, 2 piraso, isa mula sa sako at isa mula sa freezer. Mabilis silang nagsagawa ng paunang pagsusuri gamit ang simpleng protein analysis. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang resulta sa computer screen. Biglang nagseryoso ang mukha ni Profesora Reyes. Hindi talaga ito baka. Mahinang sabi nito.
Malaki ang pagkakaiba sa dami eng protina at sa nga hibla eng kalamnan. Naramdaman ni Jose ang pagbilis ng dugo sa kanyang katawan. Ibig sabihin, tama ang hinala ko sa simula pa lang, ngunit pinigilan siya ni Profesora Reyes. Teka muna, hindi pa tayo pwedeng maglabas eng kahit ano. Kailangan nating dalhin ito sa opisyal na laboratorio eng gobyerno sa siyudad para makumpirma ang uring karne. Isang pagkakamali lang. Tayong lahat ang mapapahamak. Nang hapong iyon, dinala nila ang nga sampel sa laboratorio eng munisipyo. Medyo natagalan ang proseso, ngunit ang huling resulta ay nakpatahimik sa lahat sa silid. Isang analis mula sa laboratorio ang nagbukas eng folder eng resulta na may seryosong muha. Sinuri ko ito gamit ang DNA barcoding. Ang karneng ito ay walang anumang bakas eng baka. Kinabahan si Jose. Walang baka, kahit kaunti. Tama ka. Sagot NG analyst. Ang pangunahing sangkap nito ay mula sa mas murang karne, karneng baboy at isang hindi matukoy na pinahalong karne. Tumahimik ang buong silid. Napahawa si Jose sa kanyang bibig sa pagkabigla habang si Profesora Reyes ay nakatitik sa resulta ng may seryosong mukha. Yayanigin nito ang buong bayan. Kapag kumalat ito, masisira ang reputasyon ng kainan na iyon at mararamdaman nga tao na niloko sila ng husto, sabi ng Profesora. Nakuyom eng kamao si Jose. Hindi lang po ito tungkol sa reputasyon, ma'am. Ito ay tungkol sa katapatan at kalusugan eng maraming tao. Karapatan nilang malaman kung ano ang kinakain nila. Ngunit nagbabalas si Profesora Reyes. Hindi mananahimik si Mang Berto kapag lumabas ang impormasyong ito. Ikaw ang una niyang pupuntiryahin. Huwag mong kalimutan na muntik ka nang hindi makaligtas kagabi. Huminga ng malalim si Jose. Kahit gaano pa kadelikado, kailangang lumabas ang katotohanan. Kung hindi, daan-daang tao pa ang kakain ng maming iyon nang walang kaalam-alam. Nang gabing iyon, habang nakatitik sa screen nga kanyang cellphone na puno, nga ebidensya, nga litrato at resulta ng laboratorio na pagtanto ni Jose na ang susunod na hakbang ang pinakamapanganib sa lahat, ang ibunyak ang lihim na ito sa publiko. Kinabukasan, ang plaza ng bayan ay puno nga tao. Idinaraos ang tao ng food festival, kung saan dosa-dosa ng nga tindahan ng mami, barbecue at iba pang lokal na pakain ang nagbukas ng kanilang nga stall. Dumaksa ang nga residente kasama na ang nga opisyal ng gobyerno. At siyempre, ang stall ng mami ni Mang Berto ang pinakamalaki at pinakakilala, dinudumok nga customer sa gitnang masayang kapaligiran. Lumakat si Jose na may determinadong mukha. Hawak niya ang isang folder na naglalaman ang resulta mula sa laboratorio at isang flash drive na puno ang larawan mula sa kanyang investigasyon. Sinamahan siya ni Profesora Reyes na bakas sa mukha ang pag-alala. Jose, kapag ginawa mo ito, wala nang balikan. Handa ka na ba? Mahinang tanong ng Profesora. Tumingin si Jose sa entablado. Mas natatakot po ako sa pananahimik. Nang tawagin MMC si Mang Berto sa entablado upang tanggapin ang parangal bilang pinakamahusay na mamihan sa Pampanga, biglang humakbang si Jose pasulong. Nagbulungan ang nga tao. Sandali lang po, malakas na sigaw ni Jose. Hindi ko po maaring hayaang may bigay ang parangal na iyan bago malaman. Nga kababayan natin ang katotohanan. Lahat mata ay napunta sa kanya. Nagulat si Mang Berto. At pagkatapos ay naging galit ang kanyang mukha. Anong ibig mong sabihin? Bata, itinaas ni Jose ang folder na hawak niya. Ako po ay isang estudyanteng food technology na nagsagawa ang pananaliksik. Ang bola-bola mula sa kainang ito. Nanginginig ngunit matatak ang kanyang boses ay hindi gawa sa baka. Kinumpirma ang DNA test na ito ay pinahalong karneng baboy at iba pang hindi matukoy na sangkap na maaring mapanganib sa kalusugan. Nakingay ang nga tao. May sumigaw ang sinungaling, habang ang iba ay naksimulang mataranta. Kasalanan yan! Paninira! Sigaw ni Mang Berto, namumula ang mukha. Sino kang bata ka para sirain ang negosyong minana ko pasam nga ninuno ko? Ngunit mahinahong isinaksak ni Jose ang flash drive sa projector sa entablado. Isang video ang kanyang investigasyon ang ipinalabas na nakpapakita ang mga larawan ang lihim na bodega, ang karne sa mga sako at ang resulta mula sa laboratorio na may opisyal na selyo ang gobyerno.
natigilan ang nga residente. May mga naktakip eng bibig para pigilan ang pagsusuka. May mga umiyak dahil naramdaman nilang naloko sila. Isang opisyal eng gobyerno ang mabilis na umakyat sa entablado at kinuha ang mikropono. Kung totoo ang ebidensyang ito, ang negosyong ito ay ipapasara at sasampahan ang kaso ayon sa batas. Sinubukang pumalak ni Mang Berto, ngunit mabilis siyang pinigilan inga security guard at ibinaba mula sa entablado. Puno eng galit ang kanyang mukha, ngunit natabunan ito eng sigawan at pangungutya eng na tao. Nakatayo lang doon si Jose, nanginginig ngunit nakakaramdam eng ginhawa. Tinapik siya ni Profesor Reyes sa balikat ng may pakmamalaki. Ginawa mo ang tama, mahinang sabi nito. Ang araw na iyon ay naging isang malaking pagbabago. Ipinasara ang maalamat na mamihan, inimbestigahan ang kaso, at nagsimulang maging mas maingat ang nga residente sa kanilang kinakain. Naging tanyak ang pangalan ni Jose bilang isang matapang na estudyanteng nakbunyak ng katotohanan, kahit pa isinugal niya ang kanyang buhay, at sa isang tahimik na gabi, matapos ang lahat ng kaguluhan, bahagya na lamang napangiti si Jose, habang nakatingin sa mga bituin. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang laban, ngunit isang bagay ang sigurado. Ang malaking lihim ay sa wakas ay nabunyak na.